Hallelujah. Ayan po, magandang umaga po sa ating lahat. Tatayo po tayo and patuloy po tayong magpupuri sa Panginoon. Ayan po, sino po dito excited na siya mag-worship kay Lord? Amen. Ayan, ipipikit po natin yung mga mata natin. And we will just begin to worship God in this place. Come on. Ngayong umaga, damhin mo ang presensya ng Panginoon pagkat siya'y sapat at dakila sa ating mga buhay. Come on, alalahanin mo kung gaano kabuti ang Panginoon, kadakila. Come on, gawin mong panalangin ang awiting ito na, Lord, nais kong mamasdan ang iyong mukha. Nais ko, Panginoon, na makita ang kalwalatian mo. So Lord, have your way, God. Lord, salamat, Panginoon, sa grasya mo, Panginoon, na mapapurihan ka sa lugar na ito, Lord. It's a privilege, Panginoon, to worship you. So Lord, buksan mo yung mga puso namin, Panginoon. Just ba? Dalangin ko'y makita ka, nais mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulan, nais masilayan kalwalatian mo. Lagi kang pupurihin, itatanghalang ngalan mo. Pasasalamat tayo sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko'y ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, itatanghalang
hahanapin pa. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, Jesus, sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa
tanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ipasa ka langitan ang iyong kawalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, dakila ka, O Diyos, Panginoon. Lord, tunay na sapat, Panginoon, yung presensya mo sa buhay namin. Lord, we want to continue to worship and adore your name, God, for you are holy. Lord, ikaw yung pinakamakapangyarihan at walang katulad na Diyos na sinasamba namin ngayon. So Lord, have your way, God, in this place. Sa'yo po lahat ng papuri at pagsamba. And in Jesus' name we pray and everybody say, Amen. Mataas na palakpakan po para sa buhay na Diyos. Hallelujah! Blessed Sunday po, Light Family. Sino po dito, worship pa lang, blessed na? Amen. O, sige, batiin po natin ang katabi natin. Sabihin mo sa kanya, bless ako na nandito ka. Sige po, makakaupo na po tayo. Ayan po, let me introduce myself lang po. I am Jamie Ray Altares, a youth, a student, and a faithful servant of God. And I am blessed to see you all today. And I know po that ready na kayo na mag-give back sa Panginoon. Let me share my testimony po. Last year po, as I entered college life, ang dami pong challenges agad. Naubusan po ako ng slot sa dream course ko, and I almost lost hope. Sabi ko sa sarili ko, may next year pa naman. Pero in spite of that, I continued praying to God na, Lord, please, ibigay mo na sa akin to. I prayed, and I prayed, and I prayed. Then dumating po yung mismong araw ng pasukan, and by God's grace po, I was already enrolled. After many struggles and challenges, I was able to finish po my first year in college, and now I am already a second-year student na hoping po na makapag-capping and pinning by October. Pero hindi lamang po sa education ako biniliyaan ng Panginoon, kundi financially. Nag-provide po si Lord nung kailangan ko ng bayaran yung RLE fees ko. Na kung wala po noon ay hindi ako makakapag-enroll ng second year. Truly po, God is so faithful and worthy to be praised. Amen po ba? Amen. Patuloy rin po akong ginagamit ni Lord upang papurihan siya sa Light Kids Church Ministry. At hindi lang po ako, kundi kasama ko na rin po ang family ko na, sa paglilingkod at pananampalataya kay Lord. Yes po. Yan. Ang ate ko po na naka-light retreat na at na-graduate po ng SOD1 last Friday. Yes. Kasama ko na rin po ang mama ko, mga kapatid ko, ang kuya ko po sa paglilingkod at pananampalataya sa Diyos. And all of this po because of the goodness and faithfulness of God in our lives. Kaya't sa Kanya lamang po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa lahat ng ito, ibinabalik ko ang lahat ng papuri at karangalan sa Diyos. Sa dami ng biyayang naranasan ko, masasabi ko po na hindi kailanman masasayang ang buhay na ibinabalik at inaalay sa Panginoon. Ito rin ang nagpatibay ng desire ko na mas lalo siyang mahalin, puriin at paglingkuran. At nang may mas bukas na puso, sabi nga sa 2 Corinthians chapter 8 verse 12, sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang iyong nakayanan, hindi niya hinihintay magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Sa pasimula po ng chapter na ito, ginawang halimbawa ni Apostol Pablo ang church sa Macedonia na dumaranas ng matinding kahirapan at pagsubok. Subalit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya sila at bukas sa palad sa pagbibigay. Alam ng Diyos kung ano ang nasa ating mga kamay at alam niya kung ano ang meron tayo at higit sa lahat, alam niya kung ano ang tama at kaya nating ibigay. Ibig sabihin, kasama ang buong katapatan sa kung ano ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa katulad kong estudyante, alam ni Lord kung ano ang kaya kong ibigay. Kaya kung ano ang para sa Kanya, ibibigay ko ito ng kasama ang buong puso at may galak. At kung ginawa ito ni Lord sa buhay ko, naniniwala po ako na kayang-kaya niya rin itong gawin sa buhay niyo.
Kaya't patuloy kang maging faithful at mag-praise kay Lord. Kaya ini-encourage ko po ang bawat isa na magtiwala at magbigay ng may bukas na puso dahil higit sa lahat, si Lord ang tunay na provider at kailanman ay hindi siya nagkukulang sa kanyang mga pangako. And as we prepare po our tithes and offerings, let me pray for you. Yuko po tayo. Yes, hallelujah God. Thank you so much God sa opportunity po ito na magbigay sa iyo. God, continue na kumilos sa buhay namin at i-bless po ang mga magbibigay. Maraming salamat po. We honor you, God. We praise you. We love you. In Jesus' name. Amen. Amen po. So like church family, let's give po. May mga ushers po tayo sa paligid kung saan pwede po nating ibigay ang ating tithes and offerings. And to those naman po who want to give via online, you can give po via bank transfer or e-wallet na naka-flash po sa ating screen. And I believe, Light Family, that our Lord is not yet done with us. Let us continue to expect great things from Him today and be excited for what He has in store. May God bless us all. Ayan po, para sa mga gustong magabot ng kanilang tithes and offerings, may mga lalapit po sa ating mga ushers. Ayan. A grace-filled Sunday, Light Family. Talaga naman nag-uuma pa ang grasya ng Panginoon. Tama po ba? Dahil sa loob ng 8 months, grabe ang bilis. The Lord continues to bless each and every one of us. Kahit may mga pagkakataon na talaga namang sinubok tayo ng mga problema, napagtagumpayin pa rin yan ng katabi mo. Right? Because God remains faithful and His love endures forever. Amen po ba? Amen. Kaya naman pwede mo bang sabihin sa katabi mo, grace lang talaga ni Lord. Sige po. Yes. And you know what, Light Family? This month is full of happenings. And I believe it's just God's way of preparing us for the greater things He has in store. Lalo na at ilang araw na lang, bare months na. And as part of His preparation, God is also shaping us holistically by His wisdom, especially through our series, Palinuhan Mo. So before anything else, Light Family, let us first welcome and celebrate and honor our first-timers. Sige po, para sa mga ating first-time visitors, pwede po ba namin kayong maimbitahang tumayo? Sige po, wag po tayong mahiya. Ayan, yes, amen. And yes po, welcome home po sa inyong lahat. Well, just a gentle reminder lamang po, after the service po, may mag-a-approach sa atin from consolidation team. It's just a 5 to 7 minutes quick huddle po. And also, we prepare something for you po. Kaya po sana wag po tayong umuwi after the service. Sige po, makakaupo na po tayo. And, of course, let us also show some love to our second-time visitors. If that's you, pwede po ba nating itaas ang ating kamay? Yes, and we also want to celebrate and honor you. Welcome back po to your Light Family. Masaya kami na makita at makasama po namin kayo. Kaya naman, bilang pasasalamat, may mga hinanda po kaming simple token para sa inyo. And again, to all our first-timers and new friends po, palakpakan po natin si Lord sa buhay ng ating mga new friends and returning friends. And as I mentioned earlier, ang dami talagang happenings, lalo na sa mga susunod na mga buwan. Pero bago ang lahat, I just want to take this moment to congratulate our School of Discipleship graduates. Yes, isa po ako doon para sa kanilang matagumpay na graduation last Friday. Congratulations sa inyong lahat. And syempre sa bumubuo po ng School of Discipleship, our teachers, admins, facilitators, thank you. We appreciate you. And congratulations as well. Yes, sige po, palakpakan po natin si Lord sa ginagawa niya po. And let's proceed to our light news. To start off, Light Retreat Batch 46 is here. Kaya naman sa mga ongoing po sa kanilang discipleship journey, marks your calendar on September 12, that will be 6 to 10 p.m. And September 13, Saturday,
from 8 a.m. to 9 p.m. But first, don't miss your Light Retreat preparation on September 6, Saturday, 7 p.m. at Light Church Hall. To all the delegates, get ready to encounter Jesus and receive passion and purpose. We are excited for you. And para sa ating mga kabataan, amen po ba sa mga kabataan? Amen! Alam ko, excited na kayo. You ask for more? Here it is. Apostelo 4 Warm-Up Night. This will happen on August 30, 4 p.m. here at Light Church Hall. So don't miss your shot. Tickets are available already. It is 30 pesos only. You can get your ticket at the ushers. And after celebration and prayer works, so you can invite your classmates, bring your friends, and new faces are always welcome. And again, para po ulit sa ating mga light youth. So don't forget, our iPass challenge card checking is still ongoing. Keep inviting to Sunday services, gospel gigs, and light groups. And make sure po na ang ating mga cards are signed. And this is your preparation for our upcoming Apostelo 4. And for questions, reach out to your mentor or network leaders. And that's a wrap for today's Light News. It's quite overwhelming, right? Amen? Ang daming magaganap in the coming months. But praise God! Because there is always a reason to be grateful and celebrate. So, Light family, let's look forward with joy, expectations for more encounters and blessings from the Lord. God bless, Light family. Amen! Come on, sino dito na bless siya? Hallelujah! Come on, tatayo po tayo and let us continue to celebrate today because today is the day of the Lord. Sama-sama po tayong magpuri at sumamba sa Panginoon. Hey! Hey! Come on, ipalakpak mo yung mga kamay mo para sa Lord. Sama-sama magpupuri sa'yo. Sama-sama umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay na kay buti mo. Ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Hesukristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Minsan pa po, sama-samang nagpupuri sa'yo. Sama-sama nagpupuri sa'yo. Sama-sama umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay na kay buti mo. Ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Hesukristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Hallelujah. Hallelujah. Come on, purihin mo ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Papupurihan ka. Papupurihan ka. Papupurihan ka. Papupurihan ka. Aawitan ka. Aawitan ka. Aawitan ka. Aawitan ka.
Kristo, kami ay sama-sama. Hey! Sumasamba sa'yo. Come on, church, minsan ba sama-samang nagpupuri sa Panginoon? Sama-sama nagpupuri sa'yo. Sama-sama umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay na kay buti mo. Ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Sumasamba sa'yo. Sumasamba sa'yo. Sumasamba sa'yo. Hallelujah! Amen! Come on, bigyan natin ng malakas na palakpak ang nag-iisang buhay na Diyos. Come on, may mas malakas po ba dyan, church? Amen! Hallelujah! This time, patuloy tayong magpuri. Enjoy mo yung joy of the Lord na nararanasan mo ngayon. Come on, just worship the Lord. Hallelujah! Okay, sarap magpuri, sumama sa ating Diyos. Okay, sarap umawi, sumayaw sa ating Diyos. Okay, sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. Okay, sarap umawi, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay sisigaw na Hallelujah! Tayo na sama-sama, tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Come on, patuloy tayo magpuri, sumamba sa Panginoon ng sama-sama. Hallelujah! Okay, sarap manatili. Okay, sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. Okay, sarap sa piling at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay sisigaw ng Hallelujah! Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Hallelujah! This time, come on! Pumalakpak, umindak, hey! Lumundag at humiyak. Oh! Pumalakpak, come on, church! Umindak, lumundag at humiyak. Once again, pumalakpak, come on, let's worship na. Umindak
And this time po, simulan naman po natin ang Light 60. Magkaamusahan po tayo. Ikot po tayo for 60 seconds. Light family, before we proceed to our word for today, let's first enjoy a short presentation. Be blessed and touched by the presentation of our Light kids. Let's show them our love with a warm round of applause. Please all be seated. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will have eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will have eternal life. So help me love you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus, just like you love this world. So help me know you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus, just like you love this world. So help me know you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus, just like you love this world. So help me love you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will have eternal life. Will have eternal life. Wow, let's give our kids another big round of applause. Oh, thank you. As we all know that our Light Kids is approaching its first anniversary and they're going to celebrate it next Sunday. So palakpakan natin uli ang ating Light Kids, and we would like the parents also to participate in their costume.
their costume party next Sunday. So we would like to encourage all the parents, so please bring their kids next Sunday. And now, are you ready to receive the Word of God today? Amen. So let's welcome our Bishop Resty Cadiong, to deliver the Word of God. Wow, palakpakan muli natin yung mga bata natin, no? Galing. Okay, talagang galing nila. Galing, galing, galing. Okay, ako nagturo sa kanila eh. Okay. Okay. Again, blessed morning sa bawat isa. Sino po dito excited kapag darating ang Sunday at mag-church siya? Amen? Of course, excited tayo dahil mag-worship tayo ng sama-sama. Tama ba? Makikinig din ng salita ng Diyos ng sama-sama. At syempre, makipag-fellowship dito sa mga kapatid natin sa church ng sama-sama. Sabi mo nga sa katabi mo, sama-sama. Okay. So alam mo ba na may mga studies about din sa pagsasama-sama. According kay Emile Durkheim, isa pong sociologist, sabi niya na tayo daw mga tao ay nangailangan ng social bonds para maiwasan ang normlessness or disconnection na pwedeng magdulot ng despair o suicide. Pinakita niya na yung mga taong may strong ties sa family, church, at community ay mas resilient daw. Ganon din ang sabi ng mga psychologists na si Roy Baumeister and Mark Larry na ang mga tao daw, tayo daw mga tao, ay may fundamental na need to belong. Isang drive na bumuo at mag-maintain ng strong and stable interpersonal relationships. At sa adolescence stage daw, mga 12 hanggang 18 years old, ito raw yung peak time for needing associations. Dahil sa identity formation, according kay Erik Erikson, na isang psychoanalyst, okay, na ang mga teens daw ay naghahanap ng peer groups para ma-explore kung sino sila. At may consequences daw ang walang nakakasamang community. At kung wala daw ito, makaka-experience ang tao ng loneliness na link sa mental health issues tulad ng depression, anxiety, and even physical problems tulad ng pagbagsak ng immune systems. And according sa studies ng Harvard Grant Study na ongoing since 1938, pinapakita ng strong relationship sa community ang pinakamalaking predictor ng long-term happiness at health. So lumalabas na importante ang involvement sa isang grupo or community dahil parte ito para mag-evolve ang tao to be a better person. Sabihin mo nga, involve. Ibig sabihin, makibahagi. Sabihin mo nga, evolve. Ibig sabihin, mabago o lumago. Kaya nga, ang title natin sa ating 4th installment ng Talinuan Mo series, para lalo tayong tumalino, we need to involve to evolve. Na importante ang godly community. Buksan natin ating mga Biblia sa Ecclesiastes chapter 4, verses 9 to 12. Tatayo po tayong lahat bilang paggalang sa pagbasa ng kanyang salita. Beginning at verse 9, ang sabi, "Two are better than one, because they have a good return for their labor. If either of them falls down, no one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken." Tayo manalangin. O Diyos, nagpapasalamat kami sa patuloy na pagbuhos ng iyong biyaya sa amin lahat. Salamat, Lord God, pagkising pa lang namin ng umaga, ramdam na namin ang iyong pagmamahal, kalinga, at pag-asa na pinagkakaloob mo. Sa bawat araw, sa pagpapakita mo, O Diyos, na anuman ang kapaguran namin, pinagdaanan, ay laging may bagong simula sa iyo. Kaya nga, O Diyos, today, as we
partake, Lord God, ang iyong salita na siyang pagkain ng aming kaluluwa. Nawa kami, Lord God, ay lalo pong manorish, tumalino, at makita namin yung sarili namin na humaharap sa buhay na may tapang, kalakasan, at pag-ibig na nanggagaling sa iyo. Samahan mo kami, Lord God, as we study your word. Tunay nga na paglabas namin dito, hindi na kami katulad pa ng dati. Samahan kami ng iyong banal na Espiritu. Salamat, O Diyos, sa kalakasan at pag-ibig na meron sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo. So yung binasa po nating passage, Ecclesiastes 4:9-12, ay part po ng Old Testament wisdom literature na naisulat ni King Solomon nung siya po ay matanda na. Ibig sabihin, marami na siyang reflection sa buhay, marami na siyang mga experiences sa buhay, kaya lalo siyang tumatalino. So sinulat niya ito nung panahon na siya ay matanda na. Ito ay pagre-reflect sa futility ng buhay at value ng wisdom. So ito ay nakaset sa ancient Israel kung saan delikado ang isolation na ine-emphasize na ang human interdependence ay design ng Diyos na pino-foreshadow ang New Testament ng pagbubuo ng community as a church. So, tingnan mo nga yung katabi mo, okay? May katabi ka ba o parang wala ka namang parang katabi? Okay? Tingnan mo nga yung katabi mo. Question, naranasan na ba niya ang parang pasan niya ang buong problema ng daigdig? Tingnan mo sa itsura niya pa lang, tingnan mo. Parang pasan niya ang buong problema ng mundo. Or maybe yung katabi mo, humarap siya ngayon sa napakadelikadong desisyon na pwedeng masira o magpabago ng kanyang buhay. O maybe, naisip ng katabi mo na, kaya ko itong mag-isa? Kahit napakabigat na problema, kahit matindi ang pagsubok na ito, kaya ko itong mag-isa. Bakit? Matapang yata ako. Lahat kaya ko. Walang makakapigil sa akin. Bakit? Kasi nanonood lang kayo. Maraming tao, binigyan at malakas ang self-confidence. And maganda yon. Pero sometimes, kapag ang self-confidence sumobra, it will become overconfidence. And let me tell you something. Ang dalhin, ang napakabigat na problema ng mag-isa ay napaka-dangerous na mindset. Alam yan ni King Solomon at alam din yan ng kalaban nating si Satanas na hindi mo kailangang mag-go alone. Hindi mo kailangan mag-isa. Yes, excuse me, for some reason, God will allow us na minsan mag-isa. Mag-isip-isip, makapag-reflect, at makita yung sarili mo kung nasaan ka na. There will be a time na i-allow ng Diyos, sige anak, mag-isa ka. Pero may mga pagkakataon sinasabi ni Lord, anak, alis ka na. Labas ka na sa pag-iisa. Kailangang ma-involve mo sa isang godly community para mag-evolve. Tandaan na ang sobrang isolation, I would say sobrang isolation, ay trap ni Satanas. Inaantay kang maging vulnerable, mag-isa, para masila niya. 1 Peter 5:8. Be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls like a roaring lion looking for someone to devour. So nag-aantay siya, okay, nang mag-isa ka to the point na wala kang kasama para masila ka. Pero kapag tayo ay na-involved sa isang godly community, kasama ang mga trusted believers, dito tayo mag-i-evolve, dito tayo mag-grow stronger, dito tayo magiging resilient at magiging better at tatalino. Kaya nga, let's unpack this message na binasa natin and see how it applies to our lives today. Question, sino dito gusto pang tumalino? Amen? Kaya nga pag-usapan natin how involvement helps us evolve for our betterment. Paano tayo natutulungan ng pakikibahagi na lumago para sa ating kabubuti? Number one, are we still excited? Are we still excited? Number one, involvement produces greater benefits. Ang ating pakikibahagi ay nagbubunga ng higit na benepisyo. Verse 9, two are better than one because they have a good return for their labor.
mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa, mas marami silang magagawa. So dito, kinumpara ni Solomon ang pagiging mag-isa, compared sa may kasama. That isolations, yung matagal na isolation means inefficiency, vulnerability to famine or theft. Kaya nga sabi, kung titingnan mo, yung two dyan, in Hebrew is shenayim, implies partnership, not mere duality. Better in Hebrew is tov, connotes moral and practical superiority. Ibig sabihin, mas mabuti. And good return in Hebrew is sakartuv, meaning compounded rewards, economic, emotional, or spiritual. So, sinimulan ni Solomon ang passage with a simple truth that partnership produces better results. Na mas maganda ang resulta kapag may kasama ka. Mas maganda ang resulta kapag hindi ka nag-iisa. Isipin mo, for example, yung isang magsasaka, isang farmer, mag-isa lang nag-aararo, napakalaking acre, okay, ng lupa at siya lang ang nag-aararo. Of course, nakakapagod, ang bagal ng production, at posible ikamatay niya yun. Pero kung may kasama siya, amen? Eh di hati sila sa trabaho. May tagabantay sa panganib at sabay silang magdiriwang sa kanilang aanihin. Huwag na tayong lumayo. For example, 10 kayong magkakapatid, tapos ikaw lang mag-isa yung naglilinis ng bahay. Di ba ang saya-saya? Di ba? Ikaw nagwawalis, linis plato, linis bahay. Tapos yung 10 mong mga kapatid, kumukuya-kuya-kuy lang. Di ba ang sarap sa pakiramdam? Tama ba? Gusto mong pagsasakalin lahat. Ibig sabihin, mas mapapadali ang trabaho, mas gagaan ang pakiramdam mo pag sama-sama. Well, ganyan din sa godly community. Kasi simula pa lang sa Garden of Eden, sinabi ng Diyos, Genesis 2:18, it is not good for the man to be alone. Pagpapakita ito na meron ng mindset ang Diyos, oo, nilalang niya si Adan, pero from Adan, magkakaroon ng community. As the New Testament Church, pinakita yung community, and so community ay plano ng Diyos. Tandaan natin na si Satanas gusto niya tayong laging isolated. Parang isang tupa na mahiwalay sa kawan para madali niya mabiktima. Kapag nag-iisa tayo ng matagal, mas vulnerable tayo sa deception, doubt, at defeat. Kaya tandaan natin, God designed humans for relational synergy. Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Kapag kasama ka sa godly community, nandun ang accountability, nandun ang encouragement, at mas lalalim ang iyong pananampalataya. Remember, accountability is not a burden, it's a blessing. And God didn't design us to be lone rangers. Kaya mga kapatid, huwag tayong maging lone ranger Christians. Let's involve ourselves sa godly community dahil dito natin makikita ang tunay na growth, tunay na protection, at tunay na blessing. Amen? Pakiganon mo nga yung katabi mo, sabi mo, ang sarap ng may church. Palakpakan natin si Lord. Amen? How involvement helps us evolve for our betterment. Number 2, involvement provides support in weakness. Ang pakikibahagi ay nagbibigay ng suporta sa kahinaan. Verse 10, if either of them falls down, one can help the other up, but pity anyone who falls, and has no one to help them up. Kapag nadapa ang isa sa kanila, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kaya nakakaawa ang taong nag-iisa at nadapa dahil walang tutulong sa kanya. So ito'y tumutukoy sa literal na pagkadapa o pagkahulog habang naglalakbay o nagtatrabaho sa mabundok na lugar ng Israel kung saan ang simpleng pagkatisod ay pwedeng magdulot ng injury na pwedeng tumuloy sa kamatayan kung walang medical help. So dito pinapakita ni King Solomon ang realidad ng buhay na lahat tayo ay posibleng madapa.
O I would say, lahat tayo pwedeng madapa. Paano mo malalaman? Tignan mo yung noon ng katabi mo. Kung masyado ng madalas siya nadadapa. Okay? Nadadapa. Sabi mo nga, nadapa. Falls down in Hebrew is napal. Ibig sabihin to fall or collapse. Pwedeng accident noon sa hilly roads ng Israel, pero sa atin ngayon, pwede natin itong i-apply sa emotional, sa spiritual, sa relational falls tulad ng depression, temptation, failure, or brokenness. At yung pity, yung word na pity dyan, actually, wala siya talagang a direct na Hebrew word because that is an exclamation ng pagkalungkot na, oy! It is an inevitable misfortune, expresses woe, evoking empathy for the isolated. Kaya si Haring Solomon ay nagbigay ng maliwanag na picture. Ano? Ang buhay ay puno ng pitfalls. Literal man o figurative. Natitisod ka? Of course, nadadapa ka. At kung mag-isa ka lang, sinong tutulong sa'yo? Kawawa raw yung taong yon, sabi sa verse, kasi walang tutulong sa kanya. At yan ang gusto ni Satanas. Gusto niya tayo laging isolated at bubulungan ka pa niya. At sasabihin sa'yo, huwag mo ipakita ang kahinaan mo. Malakas ka! Kahit di ka matulog, malakas ka! Wow. Kaya sa church ka na matulog. Kaya mo yan. Huwag mong i-share yung struggles mo. Again, self-confidence is good. May mga pagkakataon, sige, kaya mo yan, pero may mga pagkakataon sinasabi ni Lord, i-share mo yan. Amen. Kung paanong hindi mo malulunok ng buong buo ang isang lechon, kailangan mong i-share. Kasi kung mananatili at magtatagal ka mag-isa, lagi kang babagsak na walang tutulong sa iyo. But with godly community, kaya mo makatayo muli. Isipin mo isang hiker na nadulas sa bundok. Kung mag-isa siya, paano na? Pero kung may kasama siya, may tutulong. Amen? May magbabangon. Amen? Ganyan din sa godly community. Help up means to cause to rise, conveys active restoration. Hindi lang sympathize, kundi talagang bubuhatin ka pabalik. Sa godly community, kapag nag-open ka about your struggles, like for example, may problema talaga ako, hindi ko maalis yung pag-iinom ko. Hindi ko talaga maalis yung addiction ko. Pag nakakita ako ng, alam mo yan. Pag nakakita ako ng babae, pag nakakita ako ng lalaki, nasasabi mo lahat yung problema mo. Pag nakakita ako ng aparador, iba talaga pakiramdam ko eh. Nagkukwento ka about your discouragement. Now, anong gagawin ng godly community? Magrarally yung grupo na yon. Irarally ka sa panalangin. Irarally ka sa encouragement. At yung dating mahina, magiging matagumpay. Ganyan kasi ang design ng Diyos. Psalm 145 verse 14, the Lord upholds all who fall and lifts up all who are bowed down. Ang tinatawag tayo dito ng Diyos, naggayahin siya sa ating godly community. Kung merong bumagsak, huwag tulungang bumagsak. Huwag tulungan at pagtabuyan, kundi tulungang itayo at ibangon. Kaya mga kapatid, tandaan na lahat tayo, may tendency madapa.
Ang sabi nga ng salita, wag niyang tingnan na siya'y nakatayo, baka siya mabuwal. May tendency tayong madapa. Pero piliin mo, kung alam mong may tendency kang madapa, piliin mong wag kang manatiling nag-iisa. Kapag nag-evolve ka by involving sa godly community, ang pagbagsak mong mag-isa ay magiging sama-samang pagbangon. Yan ang power ng Diyos na present sa godly community. Kaya pakitapik mo yung katabi mo, sabi mo, ang sarap ng may church. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. How involvement helps us evolve for our betterment. Paano tayo matutulungan ng pakibahagi na lumago para sa ating kabubuti? Point number 3, involvement brings comfort in hard times. Ang pakibagay nagbibigay ng kaaliwan sa panahon ng kahirapan. Verse 11, also, if two lie down together, they will keep warm. But how? But how can one keep warm alone? This verse invokes ancient travel hardships. Kasi sa panahon ni Solomon, ang mga travelers, ang mga merchants ay madalas naglalakbay sa wilderness. Sa panahon kasi natin ngayon, may mga roads, meron ng mga daan, pero noon talagang wilderness talaga. At kapag inabutan sila ng gabi, delikado sila kasi walang hotel. Kung gaano kainit nung umaga, gano'n naman sobrang lamig sa gabi. Walang heater. At ang only way para makapag-survive sila sa lamig ay mag-huddle together. At kung mag-isa ka, wala ka pang kumot, frozen ka na. Let it snow, let it snow. Ay, mali pala. Let it snow, let it snow, let it snow. Lie down in Hebrew is shakab. Ibig sabihin to recline, to rest. Keep warm in Hebrew is chamam. Ibig sabihin to be hot or to be inflamed. Metaphorically extends to emotional solace. Hindi lang ito physical warmth, it also points to emotional and spiritual warmth. Naalala ko po nung panahon na nasa US kami, sa LA, sa Los Angeles, tinry ko lang kung gaano kalamig. Dahil nga walang ganong tao noon, nagubad ako, tinignan ko, ay, kaya naman pala. Kaya ko naman pala yung lamig ng Amerika. Kayang-kaya. Lamig eh. Pero kaya ko. So, bumiyahe kami from LA going sa North, San Francisco, then San Jose, sa Bay Area. Paglabas ko ng sasakyan, woo! Lamig talaga. Naka-heat-tech na ako dito, pati naka-heat-tech din dito, tapos naka-jacket pa. Grabe, sobrang lamig. Sabi ko, wala palang sinabi ang lamig dito kaysa sa LA. Sabi ko, sobrang lamig. Alam niyo po, hinanap ko yung asawa ko. Nakita ko, ang daming mga puti. Sabi ko, hindi kayo ang asawa ko. Lumayo kayo dyan. Ang papangit niyo, sabi ko. Saan ba yung asawa ko? Nandiyan ba? Niyakap ko yung asawa ko. Sabi ko, sobrang... Alam mo yun, sobrang lamig. Talagang yung warmth na yun, isa sa reason. Kaya nasabi ko, totoo itong pinag-aaralan natin. Dito kasi hindi natin pa naiintindihan yun dahil hindi ganun kalamig. Pero sa panahon na yun, na doble daw ang lamig, talagang ang mabubuhay ka kapag sa panahon na yun is to huddle together. Like for example, imagine nyo, kayong mga magkakaibigan, nag-camp kayo, tapos sobrang lamig. Tapos isa lang yung may blanket. Isa lang. Barkada kayo. Isa. Di ba? Yun naman yung sinasabi sa barkada. O, dali mo to, ganyan-ganyan. Pero isa lang yung magdadala. Di ba? Isa lang ang may dalang blanket. Now, kung magsosolo ka, choosy ka pa, ayaw mo makikumot, di giginawin ka. Pero kung makikisama ka dun sa may blanket, mararanasan mo in a way yung warmth at kaya mong makatulog. Well, godly community is your spiritual blanket. Ganyan din sa buhay. Of course, life gets cold. Dahil sa grief, sa loneliness, at sa mga hardship. At Satan takes advantage of this. Na kapag nag-iisa ka, bubulungan ka niya, sasabihin niya sa'yo, wala namang may pakialam sa'yo dyan. Ikaw lang ang nagdurusa. Problema mo yan.
Mag-isa ka. Pero yan ay malaking kasinungalingan. Dahil sa godly community, mararanasan mo ang init ng yakap ng Diyos sa mamamagitan ng prayers, encouragement, at love ng mga tao sa iyo. Yung isang tao na dumadaan sa depression, tapos papakinggan siya ng grupo, ipapanalangin siya at sasamahan siya, and suddenly, the cold season ay magiging bearable. Alam nyo ba na may mga times sa buhay natin na pag dumaan tayo sa problema, parang ikakamatay na natin. Pero kapag nalagpasan natin yon at dumating ulit yung problema na yon, kayang-kaya na natin. Lalong-lalo na kung meron kang kasama. Amen? 2 Corinthians 1:3-4, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Nire-remind tayo ng Diyos. Kung dumating sa time, kinomport tayo ng Diyos sa panahon na problemado tayo, it's about time na yan din ang gagawin mo sa mga tao na may problema at may pinagdadaanan. Maging daluyan ka ng comfort, maging daluyan ka ng blanket, spiritual blanket na sinasabi ng Diyos na tinanggap natin. Kaya mga kapatid, listen, darating talaga ang malamig na panahon ng buhay. Bakit? September na. Next month. Di ba? Gagano na yan. Malamig na yan. Pero I'm not saying yung literal na lamig, pero darating talaga ang malamig na panahon ng buhay. Mararanasan ng tao ang loss, mararanasan ng tao ang struggles, mararanasan ng tao ang kalungkutan, pero wag na wag mong haraping mag-isa, yun ng matagal. Involve yourself sa godly community dahil ang dating malamig na isolation, kapag sumama sa godly community, ay pwedeng maging mainit na paglilingkod sa Diyos at maging kalakasan sa marami. Sabihin mo sa katabi mo, pakitapik mo, ang sarap ng may church. Palakpakan natin ng Diyos. Amen? And last, how involvement help us evolve for our betterment? Involvement ensures victory over challenges. Ang pakikibahagi ay nagsisiguro ng tagumpay sa pagsubok. Verse 12, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Madali ka matalo kung nag-iisa ka, pero kung may kasama ka, mahirap kayong talunin tulad din ng lubid na may 3 pilipit na hibla. Mahirap itong malagot. So sa panahon ni Solomon, common ang threats ng mga tulisan, digmaan at panganib sa mga daraanan. At kung nag-iisa ka, madali kang mayari. Pero kung may kasama ka, hindi ka basta-basta pagtitripan. Sabi mo nga, cord. Cord in Hebrew is hot, which means thread or string. At yung cord of 3 strands emphasize the metaphor of a tightly interwoven thread gaining strength through unity. It is unbreakable and durable. So, ang metaphor ng cord of 3 strands ay galing sa rope making na ang isang strand ay madaling maputol at kung 2, mas matibay, lalo na kung 3, unbreakable. Nakita ito ng Bible scholars na itong cord of 3 strands ay linked sa family or community. Well, diba? Subukan mong putulin ng isang strand na tali. Posibleng kaya mong maputol. Lalo na kung nag-gym ka pa, pre. Kayang-kaya mo. Pero kung braided yan ng 3 strands, like for example, ayan, mahirapan ka na. Ganyan din sa atin. Kapag ang ating buhay ay hinabi kasama ng Diyos, kasama ang godly community, hindi ka basta-basta magagabi. Amen! Again, ang strategy ni Satanas is to divide and conquer. Ayaw niya nakikipag-unite ka sa godly community. Ayaw niya. Yung ganito, yung sumasama ka sa ganito, ayaw niya. Gusto niya mag-isa ka na lang sa buhay.
At kapag nag-iisa ka, mas madali kang ang matalo, pero kung may godly community ka, ipagtatanggol ang bawat isa. Sa pamamagitan ng pananalangin, pagpapalakas ng loob sa iyo through encouragement. That's why ang involvement sa godly community ay hindi optional, kundi essential para magtagumpay ang tao. Amen. Involvement in godly community is not optional but essential for victory. Kaya nga, listen, nandito pa po ba tayo? Amen, amen. Kaya nga, involve ourselves in godly community. Huwag mahiyang mag-open. Kasi ano po ako inverter ako Introvert. Ano inverter? Hindi kasi ako nakikipag-usap ganito lang talaga ako gusto ko, ako lang Maybe that is your default personality that you are, invertebrate, introvert. The fact na sinabi ng Diyos, you are made for relationships. Hindi mo kailangan mag-isa. Hindi ka lang makwento na katulad ng kakilala mo na magmula umaga hanggang gabi, walang tigil. Hindi ka nga ganon. Pero it doesn't mean na hindi mo kaya makipag-relate. Amen. Hindi kasi nung nag-open ako, chinismis ako Yes, maraming chismosa. Pero hindi lahat ng tao chismoso at chismosa. May mga tao pa rin na kapag kinausap mo, safe ka. Share your struggles. Ask for prayer and stand together. Makikita mo yan sa godly community. Kaya nga sabi ng Hebrews 10:24-25, pinapaalalahanan tayo that do not neglect meeting together, but encourage one another. Yan po yung utos ng Diyos. To be part of community. Do not miss meeting together. You are here every Sunday. Do not miss that. Kasi yun ang sinasabi ng Diyos. Tandaan na ang isang Kristiyano mag-isa lagi, madaling matalo. Amen. Pero ang Kristiyanong nakapulupot kay Kristo at sa godly community ay hindi basta-basta matitibag. 3 strengths. Yan ang power ng involvement sa godly community. Tinitiyak nito ang tagumpay laban sa pinakamalalaking laban ng buhay. Sabihin mo nga sa katabi mo, tabigin mo, ang sarap ng may church. Alam nyo, may nabasa ako sa social media, sa Facebook, na article from relevantmagazine.com na ayon sa 2025 State of Bible Survey, listen, ang mga taong actively involved sa church community, ang sabi ay mas mababa ang stress. Mas hindi feeling lonely at mas hopeful kumpara sa mga hindi raw uma-attend. Ang sabi ng study, taas, halos 40% lower ang stress ng regular na nagsa-church, mga 20% less ang loneliness at mas mataas ang sense of hope para sa future. Wow! Itong mga nagsa-church. Of course, yes, malaking tulong ang pagbabasa ng Bible mag-isa in our devotion, pero mas malaki ang impact daw kapag pinagsama-sama ang ating personal faith at active na participation sa church na yung talagang uma-attend, nagbibuild ng relationships at naglilingkod sa Diyos. Kaya nga sabi ni John Blake ng American Bible Society, people's lives improve when they engage with their church. Wow! Na-i-improve daw ang buhay pag may involvement sa church. Hindi lang uma-attend na, not just attending, but using their gifts and growing spiritually. Na hindi lang daw yung uma-attend, kundi talagang may involvement sa ministeryo. Na pinapakita dito, and I would say na ang tunay na self-care movement na kailangan natin ay hindi na bago, kundi ito yung matagal nang binigay ng Diyos. Ano yon? Church community. Rooted sa kanyang salita. Rooted sa community na sinasabi ng Diyos. The message is clear. Involved to evolve sa church community. Huwag nating i-isolate tayo ni Satan tulad na nag-iisang tupa. Maging part tayo ng godly community. Gawing kalakasan ang ating kainaan at makikita mo, babaguhin ka ng Diyos bilang isang matatag at resilient disciple na nais niya
para sa iyo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Yung binasa po natin passage ay nagbibigay ng malinaw na picture. And what is that? Companionship is God's wisdom against futility of isolation. Nang pagkakaroon ng godly community ay karunungan ng Diyos laban sa kawalang saysay na pag-iisa. Paalala ni King Solomon that we are not designed to walk alone. Hindi tayo nilikha upang maglakad mag-isa. Na ang tunay na lakas at proteksyon at tagumpay ay matatagpuan natin sa godly community. Natutuloy para magkaroon ng greater benefits. May magbabangon sa atin pag bumagsak tayo. May dadamay sa atin kapag madilim at malamig ang buhay at may magbibigay ng lakas ng loob para lumaban sa kasiraan ng buhay. Pero alam niyo po, itong passage na ito ay ultimately pinopoint tayo kay Jesus. Because Jesus is the wisdom of God incarnate. 1 Corinthians 1:24, Christ the power of God and the wisdom of God. That Jesus is the head of the church community. Colossians 1:8, He is the head of the body, the church. That Jesus is our partner in labor. Matthew 11:28-30, that Jesus is the good shepherd na naglilift sa atin pag tayo ay bumagsak. Luke 15:4, and Jesus is our comforter through His Spirit sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. John 14:18, I will not leave you as orphans. I will come to you. And Jesus is the central strand in our unbreakable cord. Matthew 18:20, basahin mo. For where two or three, wow, two or three gather in my name, there I am with them. So, ibig sabihin, yung three strands ay patungkol at picture ikaw, yung godly community, at si Jesus. Pag meron ka nito, wala kang talo. Amen? Of course, si Jesus nag-isolate ng kanyang sarili para mag-pray at isik ang will ng Ama. Pero after that, puro na siya community immersion. Amen? Kaya kapatid, malinaw, ang gusto ni Jesus, nasa parameters ka niya. Nasa loob ka ng community niya at ito nga ang simbahan. May nagsasabi, ay, save naman ako. May Jesus na ako. Kahit wala na akong church, bakit ayoko makasama yung mga plastic na tao na yan? Yes, hindi ko sinasabing kapag nakapasok ka sa church na ito, saved ka na. I'm not saying that. Pero ang totoong save at buhay pa, dapat may church. Amen! Dapat miyembro siya noon at nagpapatuloy siya sa fellowship. Dahil kung si Jesus ang dahilan kaya tayo na save, at si Jesus ang head ng church, then ang totoong ligtas dapat nagpapatuloy at active na nandoon sa head ng church. Jesus at yung kanyang simbahan. Marami nga nagsasabi dito, pupunta siya ng langit. Pupunta ako ng langit. Sa church nga hindi makapunta. Labo naman. Amen? Sa church nga hindi makapunta, langit pa kaya? Dito sa church, meron tayong kada Sunday, meron tayong 4 na worship services, di ba? 8 a.m. Ano ba? 10:30, meron pa tayong 4, meron pa tayong 7. And God be willing, next year, magkakaroon na tayo din ng 2 p.m. service. At magkakaroon na rin tayo ng 9:30 p.m. service. Let's pray for that. Kaya nga, kung magiging 6 na yung service natin, at hindi ka pa nagsimba, anong demonyo ka na talaga? Ano yan? Grabe ka naman. Eto pa, meron pa tayong Sunday simba online. Hi, hello.
Yan po, yung online natin ay grace ng Diyos para sa mga bedridden, malayo sa church at wala na talagang kakayang pumunta sa church. At naiintindihan natin sila. Pero, kung may kakayang ka namang pumunta on-site, then magsimba tayo physical. Dahil iba pa rin yung sama-samang physical. Amen! Kaya nga, as much as possible, wag natin basta ipagpapalit ang ating pag-church at itatapat natin sa gala, sa lakad, sa labahin, ano pa ba? At kung ano-ano pa man, thinking na, ay, may online naman. Come to think of it. Tatay ka, nanay ka, at yan yung nakikita ng mga anak mo. Oh, tayo magsimba. May kakayaan kayo. Tayo magsimba, mag-online na lang tayo. Do you think hindi yan makukuha ng mga anak niyo? Na eventually, pag sila nang lumaki, yun na rin ang magiging culture niya, mag-online na lang. Kaya nga, ingat tayo sa mga pinapakita natin bilang tatay at nanay. Kasi kung ano yung pinapakita natin ngayon, magiging kultura ng ating mga anak at magiging kultura ng next generation. Pakitapik mo yung katabi mo. Huwag laging online, ha? Kamo. Bakit? Bakit ko nasabi? Kasi darating muli si Jesus, amen? Physical, hindi online. Ang pangit naman, dumating si Jesus online lang, di ka kasama. Kasi puro ka online eh, ayan. At least nakita mo ako. Pero yung online na yun, nasa impyerno. May online. Listen, Sunday is our feeding and fellowship na malaking tulong, amen, sa ating holistic well-being. At alam mo ba, hindi lang yan ang ating feeding and fellowship dito sa church. Meron din tayong nagaganap na life group. Amen! Di ba ngayong Sunday, sama-sama tayo, malaking grupo. Pero ang life group ay maliit na grupo na nagaganap din minsan sa isang linggo. Tanong, bakit kailangan ng life group na maliit na grupo? Why? Kasi dito hindi naman tayo talaga magkakwentuhan ng matagal at hindi tayo magkakinlanlanan lahat kasi ang dami natin. Pero sa life group, magkakinlanlanan tayo. Meron din dong spiritual mentor para mag-facilitate ng pagsisharean ng mga problema at pinagdadaanan. Makikinig tayo din ng salita ng Diyos at magdadamayan at magpapalanginan. And I have a good news for everyone. Listen, dito po sa light group, bawal ang utangan na hindi nagkakabayaran. Dito rin po sa light group, bawal din ang chismisan. Bakit po? Kapag meron po kasi tayong nakita, part ng light group na nag-uutangan at walang bayaran at nagchichismisan, binibigay po natin kay Satanas. Binibigay po natin kay Satanas sa mga ganyang tao na mahirap pagsabihan. Grabe ka naman, bakit bibigay kay Satanas? Eh, yun po yung sinabi ng salita ng Diyos eh. Meron, 1 Corinthians 5:5. Ano sabi? Ibigay nyo kay Satanas ang taong iyan. Upang masira man ang kanyang katawan, maliligtas naman ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, sa light group, safe ka dito. Sino dito maraming natutunan? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Sino dito convinced, importante sa bawat isa ang church community? Amen? Kaya nga kung sinasabi mo, ay gusto ko pang tumalino, then ito ang gagawin natin, be involved in this church community and evolve as a disciple of Christ. Through, number 1, not missing Sunday worship and fellowship. Huwag mong imimiss ang pagsisimba every Sunday. Tignan mo ngayon katabi mo, palakpakan mo nga, salamat, nandito ka. Tandaan mo, laging may bagong binibigay sa iyo si Lord every Sunday. Although, pag pupunta ka dito sa church, alam mo na yung mangyayari, di ba? Halos alam mo na nga yung program. Kaya nga ginugulo namin yung program para maiba naman eh. Diba? Bakit ganun? Bakit ganun?
Stay ka lang. Kasi pag masyado mo na kasing alam, parang wala nang wala nang thrill. Kaya minsan iniiba natin ganyan. Di ba? May awitan, may worship, may kamayan, may giving, tas diretso ka sa CR noon, pag giving na. Bakit kaya yun hindi natatanggal? Yung giving. Tapos may word of God, di ba? Alam na natin. Actually, alam na natin. Tapos sa dulo, may closing prayer. Tapos, peace be with you, ay, iba pala yan. Okay. So, alam na natin lahat. Okay, yung program in a way. Pero alam niyo ba, every Sunday, laging may bagong binibigay na mensahe ang Diyos. Nakakailanganin natin sa pagharap sa panibagong linggo. And sa worship pa lang, may gumagaling na. Tama ba? Magaling na, di ba? Sa Word of God, may napapalaya na. Amen? At sa altar call, doon tayo umiiyak, doon natin sinusuko. Kasi, alam nyo ba ang kaimportante ng altar call? Every altar call, dapat lagi tayong may sinusuko sa Diyos na hindi na dapat at bagay sa buhay natin. Kaya may altar call, ito yung panahon na kailangan tayong may iniiwan sa Diyos. Lord, ayoko na po nito. Ayoko ng ugaling ganito. Sisira na yung buhay ko at pamilya ko dito. Every Sunday yun. At yun ang dahilan kung bakit tayo nandito kasi lagi tayong inaayos ng Panginoon. At nakikipag-fellowship tayo sa atin, dito, sa ating kapwa mananampalataya. Alam mo ba? Tingnan mo yung katabi mo. Alam mo ba sa simpleng, hindi mo ko katabi, huwag mo akong tingnan. Tingnan mo yung katabi mo. Sa simpleng pagngiti mo lang dyan, alam mo ba malaking blessing na yan para sa kanya? Bakit ko nasabi? Di ba, pagpasok mo pa lang sa jeep, pagkita mo sa mga mo, yung sa kabila, nakaganon. Pagpasok mo pa sa trabaho, yung kaganon din. Pag-uwi mo wala. Kaya pag uwi mo sa bahay, pag kinausap ka ng anak mo, nanging kaka, pagod ako. Bakit ko nasabi, sa simpleng ngiti mo lang, ay malaking blessing na sa katabi mo. Bakit? Sa mundong ito, konti na lang ang masaya. Sa mundong ito, konti na lang ang umingiti. Kaya kapag nangitian mo yung katabi mo, malaking encouragement na sa kanya yun. Pakingitian mo nga. Palakpakan natin si Lord. Try mo. Sumakay ka ng jeep bukas. Tapos yung nakita mong nakaganon. Ngitihan mo lang. Try mo. Di ba nakasimangot? Tapos ngitihan mo. Gaganon din siya. Sino to? Kiningitihan ako. Sino to? Ganon ka-powerful ang ngiti. Ngiti mo pa lang, may na-encourage na. Paano kung nagsalita ka pa? Nagsalita ng Diyos. At saan mo maririnig lahat ng to? Every Sunday. Every Sunday naririnig mo na mahalaga ka, na importante ka, na yung worth mo ay napakalaking bagay sa Panginoon. Saan mo to naririnig? Dito. Kaya sabi mo sa katabi mo, don't miss Sunday. Kasi marami kang mamimiss. Palakpakan natin si Lord. Be involved in this church community and evolve as a disciple of Christ through number 2, being part of a light group and growing together.
Kapatid, ang sarap na may kasama ka. Grupo na tanggap ka. Dito sa live group, pinapakinggan ka. Naiintindihan sa pinagdadaanan mo na pwede mong ibuhos ang lahat. Walang judgment. Safe place. Tapos may spiritual mentor ka pa na nag-guide at nagka-counsel sa'yo na hindi ka pa-plastikin at hindi takot sabihin sa'yo kung ano ang totoo, na i-call out ka kung mali ka. Why? Kasi concern sa'yo. Bibihira na lang po ang taong may concern sa'yo sa mundong ito. Bibihira, mabibilang mo na lang. Kaya kung meron kang kilalang concern sa yung tao at concern sa yung grupo, kayamanan mo yun. Your light group community is your partner for productivity, support in tough situations, warmth in hard times, and strengthen to keep your cord strong. Sila yung mga tao, sila yung grupo na regalo ng Diyos sa iyo. Ang light group, hindi ito barkadahan lang, kundi sama-sama kayong na-evolve, sama-sama kayong nadi-disciple, sama-sama kayong tumatalino. Now, kung part ka ng light group, taas ang kamay. Sino ang part na ng light group dito? Taas ang kamay. Huwag kang aalis dyan. Grow with them. Amen? Pero kung ikaw, it is your first time here na umattend, wala ka pang light group, or maybe you're attending the church, this church, na napakatagal na, pero hindi ka pa rin part sa light group, I'm gonna tell you, marami ka nang namimiss sa buhay. Kaya nga sa atin ngayon lang, at di ka pa part ng light group, I encourage you, listen, na huwag kang uuwi na hindi ka nakapag-sign up sa light group. Kapatid, kailangan mo to. Tandaan mo, at home ka dito. Ayan, meron tayong placard dyan. Ayan. Ayan. Okay. Tandaan nyo yung itsurang yan. Sa mga gusto pong mag-sign ng light group, huwag kayong aalis dito sa church na ito without signing up for a light group. Dahil kailangan mo yan. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Mamaya, nandyan lang siya. And number 3, be involved in this church community and involved as a disciple of Christ through number 3, praying for a ministry and serving God mightily. Sa pag-join mo sa light group, pumapasok ka rin sa pagpapadisciple, kung saan tinitrain kang tumalino para mapagtagumpayan mo ang mga darating pang problema at pagsubok na kasama si Jesus. Ma-realize mo sa light group na kaya ka pala binigyan ng Diyos ang buhay para mamuhay din sa Kanya at maglingkod. Ipapakita sa ni Lord kung paano mo siya paglilingkuran, mapapasalamatan na binigay niyang buhay sa iyo. Listen. Binigyan tayo ng Diyos ng 24 hours a day, 7 days a week. At tandaan mo na lahat ng oras mo na binigay sa iyo ay hindi lang para sa iyo at hindi lang para kanino. Meron ka ring igugugol na oras para maglingkod sa Diyos. Amen. Kaya simulan mo na ngayon, tanungin mo si Lord, Lord, paano ako magpapasalamat sa iyo through sa paglilingkod sa church na ito? Paano ako makakapaglingkod sa iyo bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa mo sa buhay ko? Tandaan mo, nasira ang buhay mo at pamilya mo nung binuhos mo ang oras mo sa mga walang kwentang bagay. Amen! Kaya ngayon babawi ka. Dahil maliwanag sa sinabi ni Jesus na ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa Diyos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Tatayo po tayong lahat. At habang tayo ay nakapikit, kung matagal ka nang naglalakad mag-isa, ito ang sinasabi ni Lord sa iyo. You are not destined to walk alone. Gusto kang samahan ni Jesus. Lumapit ka sa Kanya. At makita mo sa sarili mo na hindi mo kaya mamuhay
nang wala siya. Hindi mo kayang makita yung sarili mo na wala ang kanyang pagkilos. Wala ang kanyang pagmamahal. Wala ang pag-ibig niya. Hindi mo kaya sa sarili mo na mamuhay nang ikaw lang. Kailangan mo si Jesus. Kailangan mo ang kanyang pag-ibig. Kailangan mo ang kanyang pagmamahal. Hallelujah, hallelujah. God has given you self-confidence. Pero still, that confidence ay walang kwenta kung wala siya. Hallelujah, hallelujah. Bakit ka mamuhay ng mag-isa kung merong Jesus na namatay para sa'yo? Magbalik ka lang sa Kanya. Mahal na mahal ka ng Diyos. Sobra kang mahal ng Diyos. Pero hindi mo maranasan na matindi ang kanyang pag-ibig dahil sa kasalanan at kayabangan mo. Pero ganun pa man, namatay siya sa cross para sa iyo. Pagbayaran ng iyong kasalanan at bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kaya sa mga oras na ito, you decide for yourself. Bakit ka mamumuhay mag-isa kung merong Jesus na nagsasabi sa iyo, anak, aayusin ko ang buhay mo. Pasasayahin ko ang buhay mo. Yes, may mga problema ka, pero sasamahan kita. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Now, kung gusto mong lumapit at magsuko ng iyong buhay kay Jesus, tayo'y mananalangin. Sumunod ka sa panalangin na ito, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami. Naghihingi po ng kapatawaran. At sa aming mga kayabangan, kala namin kaya na namin mamuhay sa aming sarili. Pero sa aming pamuhay sa aming sarili, dito kami nasira. Dito namin nakita, O Diyos, na importante ang wisdom na nanggagaling sa iyo. Kaya nga, O Diyos, patawarin mo kami. Sinusuko namin na aming buhay sa iyo. Jesus, we acknowledge what you have done on the cross. Dahil sa pag-ibig mo sa amin, tinatanggap ka namin, Jesus, bilang Panginoon na tagapagligtas. Ikaw na po ang maghari. Ikaw po ang humawak ng buhay namin. At makita namin na hindi kami nag-iisa. Kami ay may kasama. Hallelujah. Hallelujah. And I have a good news to everyone. Hindi ka lang iiwanan ni Jesus. Hindi ka iniwanan ni Jesus. Dahil binigyan ka rin niya ng godly community. At ito nga ang simbahan na ito. Kaya nga mga kapatid, I challenge you to be part of a light group. Huwag mong i-isolate mo yung sarili mo. Sa halip maging involved ka sa community na ito ng Diyos. Kung saan ang iyong kahinaan ay gagamitin ng Diyos na testimony in the future, na marinig na maraming tao para maraming makakilala sa Kanya. Tandaan mo, kung maling barkada ang sumira sa iyo, tamang barkada rin naman ang pwedeng gamitin para makapag-ayos sa iyo. Kaya sa mga oras na ito, pangalawang desisyon ang gagawin mo. Decide to have a light group within church community. This is your church. Kung sinasabi mo sa mga oras na ito, kailangan mo ang simbahan ng Diyos. Raise up those hands. Pinapakita mo, Lord, I will be part of your church community. I will be part of your body.
part ako ng iyong pagkahari. Come on, raise up your hands. Loobin mo to be part of His body. Hallelujah. Huwag kang aalis sa simbahan na ito. Mahalin mo ang simbahan na ito. Regalo ito ng Diyos sa iyo. This is your community. This is your family. Hallelujah. Ito ang iyong banal na tahanan. Oh. Love the Lord as you love this church. Blessing ito sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Oh. Hallelujah, hallelujah. Pasalamatan mo si Lord. You have a church, you have a community, you have a light crew. Matagal na panahon nakita ng Diyos. You will grow in this church. You will grow in this community. This is your family. This is your home. Mahal na mahal ka ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. For the last time, declare it right now. This is your church. Hallelujah, hallelujah. Oh. Hallelujah. Hallelujah. Maaari ba tayong maghawak-hawak ng kamay? As a one big family, na si Jesus ang head. Come on. Walang mapuputol. Hawakan natin ang kamay. Pagpapakita ito ng strong bonds at 3 strands. You, Jesus, and the community. Hallelujah. Lord, salamat po sa wisdom ng iyong word. As we commit ourselves to grow and evolve together in this church community, in our light group community, patuloy mo kaming ilayo sa mga trap ng isolation na galing kay Satan. Tulungan mo kaming maging involved lagi sa community dito sa aming church. Makibahagi at sabay-sabay kaming lumago. Lord, bigyan mo kami ng lakas na maisabuhay ang wisdom na ito ng tapat para maging unbreakable cords kami para sa iyong kaluwalhatian. Lord, magiging blessing kami sa simbahan na ito. Kung paano ang simbahan na ito ay naging blessing din sa amin. Salamat, O Diyos. We will grow sa simbahan na ito. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Can you shake hands? Kung kaya nyo yakapin ang iyong katabi, yakapin mo. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. This is your church. This is your community. Palakpakan natin si Lord. Go forth, involved to evolve. Amen. Come on, let us continue to worship and celebrate. Hallelujah. Awitan natin si Lord.
Sa mga habol po ng kanilang tithes and offering, lapit na lang po tayo dito sa harapan. Sama-sama, magpupuri sa'yo. Sama-sama, humawin sa'yo. Dakilang Diyos, tunay na kay buti mo. Ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Hesukristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Minsan pa po, sama-samang nagpupuri. Sama-sama, nagpupuri sa'yo. Sama-sama, umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay na kay buti mo. Ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Hesukristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Sumasamba sa'yo. Sumasamba sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Taas natin ating kamay sa Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos, sa mensahe na pinakita mo sa amin. Lord, tumalino po kami. Praise God. At nakita namin, Lord God, na importante, O Diyos, na meron kaming community. Lord, salamat at may Light Church. Salamat, Lord God, kasi nagiging minahan ito ng mga taong gagamitin mo pa, Lord God, sa iyong karian. Nagiging hulmahan din ito, O Diyos, para mahulma ang aming kaisipan. At nagiging pagpapala ito, O Diyos, sa lugar na ito ng Olongapo at kung saan-saan pa. Lord, patuloy mo nga, Lord God, na pagpalain ng simbang ito. Marami pang mga tao, Lord God, makakilala sa iyo through this church. Dito sa Luzon, sa Visayas, Mindanao, and overseas, Panginoon, and abroad. Lord, gamitin mo po kami. Maging daluyan mo, O Diyos, ng pagpapalat salita. Salamat, Lord God. Patuloy yung pagpalain ng bawat pamilya, mga nag-aaral, nagtatrabaho, nagbi-business, Lord God. Let your favor be upon them. At kung may karamdaman, Panginoon, ikaw po ang magpagaling. Wala pong imposible sa iyo. And next Sunday, Lord God, hindi kami papayag na babalik dito nang wala kaming na-invite. Lord, we will invite our families, our loved ones, our friends, our classmates. Kasi, Lord God, they should be here. Dapat nandito sila, Panginoon. Kasi nandito ang isang pamilya na tatanggap kung sino man sila at tutulungan silang mabago, Lord God, ng iyong salita para sa kalwalatian mo, para sa pagdating muli dito sa mundong ito, kasama kami sa iyong karian. Salamat, O Diyos. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi. Receive the blessings from the Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord, sa iyo po ang papurit pasalamat. All glory belongs to you in Jesus' name. Amen. God bless us all. Magkamayan po tayo. See you next Sunday. God bless.